Years back, isa lang ako sa mga batang namuhay sa remote areas. Nangarap na makapag-aral, nangarap na mabago yung buhay. Maraming pinagdaan ng challenges, pero natupad ko rin yung pangarap makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng kahirapan. Hindi huminto yung mga pagsubok sa life ko. Naging single parent, ganyan. Hinarap yung mga problema mag-isa all these years. Minsan natatanong ko sa sarili ko, hanggang kailan kaya to, no? But when I'm looking at my children, natatawa na lang ako mag-isa kasi parang kailan lang, no? Dati, takot na takot ako mag-isa. Iniisip ko kung paano ko kakayanin maging nanay at tatay sa kanila. Kasi yung mga ibang solo parent, nandyan yung pamilya nila, gumagabay sa kanila. Ako talaga, hinarap ko talaga mag-isa. And ang weird pa neto, no? Kasi ako na nga tong solo parent, no? Nagagawa ko pang tumulong sa kapwa. And the worst thing is, sa sobrang pagiging matulungin, maraming beses naloko ng scam. Muntik nang masira yung buhay ko dahil doon. Pero nakakainis lang minsan kasi di talaga ako matuto. Every time that I encounter people na alam kong kailangan ng tulong, hindi talaga ako matuto. Ay, hindi ako nag-hesitate na tumulong. Siguro kasi ganun ako pinalaki ng magulang ko. Pero nakakapagod na eh. Nakakapagod ng umintindi ng mga tao. Nakakapagod ng maging matapang, maging strong sa harap nila. Hindi nila alam kasi ikaw mismo nadudurog din. And hindi ka man lang nila kamustahin. Parang okay lang. Siguro kasi buong buhay mo, pinapakita mo sa mundo na strong ka, matatag ka, kinakaya mo lahat. Kaya nasasanay na lang yung mga tao sa paligid mo na, ay, strong kasi yan eh. Kaya naman niya lahat eh. Alam mo yun? Pero guys, we're just human being. Sometimes we need someone to talk to. Someone to listen to us. And unfortunately, yun ang wala ako. Yun ang wala ako. Isang taong makakaunawa, makakaintindi, at nag-i-spend ng time sa akin makipag-usap. Yun yung never, ever kong na-encounter sa buong buhay ko. Na magkaroon ng isang taong makakaunawa, tatanggapin kung sino ako ng buong buo. Pero okay lang naman ako. At least alam ko sa sarili ko na marami ako nagawang maganda. Marami man nanloko sa akin, iniisip mo nilang tatanga-tanga ako kasi paulit-ulit hindi ako natututo. It's okay. Ang mahalaga yung mga nagawa kong kabutihan. Si God, alam na lang yung bahala. Mag-good karma sa akin. I guess, guys, life goes on. Ayoko nang masad. Pero I guess, kailangan ko nang bawasan yung pagtatrust sa mga tao. Kasi masakit magtiwala. Masakit magtiwala at umasa na may mga tao makakaunawa sa'yo. Kasi yun ata talaga yung wala. Yun na hindi ko na magkuha sa buong buhay ko. In my 40 years of existence, never akong naka-encounter ng kahit isang tao man lang na tatanggapin ako, uunawain ako, mag-i-stay sa akin ng buong buo. All these years, I'm so super independent person. Like, buong buhay ko, parang ako na lang laging nag-decide for myself. Nabuhay ako sa mundong to na super independent. Lack of love, I would say. Kasi, when I was 7 years old, I decided to decide na for myself. Yes, that was too young. But nag-aral ako sa malayo, away from my family. And you know, pag hindi mo kasama yung pamilya mo, iba talaga. And from there, natutunan kong maging super independent. Parang buong buhay ko, wala akong hinangad kundi makahanap ng tao makakaunawa, makakaintindi sa mga panahon na I feel so alone, makakausap. Pero sa totoo lang, in my 40 years of existence, yun yung hindi ko pa nakahanap in my entire life. Marami akong mga nakikilala, friends, sa umpisa okay. And like kong ina-explain na I have this kind of attitude na minsan ang hirap intindihin. Pero at the end of the day, alam ko sa sarili ko na mabuti akong tao. Inauna ko lagi yung kapakanan ng iba bago ang sarili ko. I was a breadwinner of my family, become a solo parent at young age. I don't have someone to rely on. Talagang sarili ko lang, guys. Minsan nakakalungkot lang sa part na buong buhay ko, wala akong ginawa kundi umintindi ng mga tao, pagbigay ng pangunawa, pero ako hindi ko mahanap din sa kahit kanino. In fact, parang konting mali ko lang nagiging caution na iniiwasan ako ng tao. Pero nga dahil nga nasanay na ako mag-isa all these years, nasasaktan ako konti, but I always choose to move on. And now I realize that wag na lang ipilit kong
kung hindi posible, di ba? Kung hindi talaga posible na makahanap ng tao, makakaunawa, yung tatanggapin ka ng buong buo, edi wag, di ba? Kasi minsan pag pinipilit mo yung isang bagay, lalo ka na nahihirapan, lalo nagiging imposible. So, I promise myself not to trust people again. Ang dami kong paghihirap sa mundo, dulot ng mga manlulokong kaibigan, mga nakilala, mga love life before, in the past. Ang dami kong pain sa life, pero pinipili ko laging maging strong, bumangon. Kasi I know I have the reason. God has the reason why He keeps on giving those pain to me paulit-ulit. Pinipili ko laging maging mabuting tao. Pero ang hirap, no? Yung sila, iniintindi mo sila lahat, pero ikaw hindi ka maintindihan. Diba? Pero I realize, hindi ko na siya ipipilit. I promise myself to love myself na hindi na ako aasa sa kahit konting chances na may isang tao pa na makakaunawa sa akin, na mag-i-stay no matter what happen. In this year 2026, I promise to be strong as always. Kasi life is too short. Diba? Tsaka nakasanayan ko na rin yung mga pain sa life, guys. So, madali na lang siguro for me.